Ika-66 na kabanata. Papuri at pasasalamat. Kayong mga tao sa buong mundo, isigaw ninyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya. Parangalan ninyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit. Sabihin ninyo sa Kanya, O Diyos, kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Dahil sa inyong dakilang kapangyarihan, luluhod ang inyong mga kaaway sa takot. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay sasamba sa inyo na may awit ng papuri. Hali kayo at tingnan ang kahanga-hangang ginawa ng Diyos para sa mga tao. Pinatuyo niya ang dagat. Tinawid ito ng ating mga ninuno na naglalakad. Tayo'y mga galak sa kanyang mga ginawa. Maghahari ang Diyos ng walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Mga bansay kanyang pinagmamasdan. Kaya ang mga sumusuway sa kanya ay hindi dapat magmalaki sa kanilang sarili. Kayong mga tao, purihin ninyo ang Diyos. Iparinig ninyo sa lahat ang inyong papuri. Iningatan niya ang ating buhay at hindi niya hinayaang tayo'y madapa. O Diyos, tunay ngang binigyan niyo kami ng pagsubok, na tulad ng apoy na nagpapadalisay sa pilak. Hinayaan niyo kaming mahuli sa bitag, at pinagpasan niyo kami ng mabigat na dalahin. Pinabayaan niyo ang aming mga kaaway, natapakan kami sa ulo. Parang dumaan kami sa apoy at lumusong sa baha. Ngunit dinala niyo kami sa lugar ng kasaganaan. Mag-aalay ako sa inyong templo, ng mga handog na sinusunog, upang tuparin ko ang aking mga ipinangako sa inyo. Mga pangakong sinabi ko noong ako'y nasa gitna ng kaguluhan. Mag-aalay ako sa inyo ng matatabang hayop bilang handog na sinusunog, katulad ng mga tupa, toro at mga kambing. Hali kayo at makinig, kayong lahat na may takot sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo ang mga ginawa niya sa akin. Humingi ako sa kanya ng tulong habang nagpupuri. Kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. Ngunit tunay na pinakinggan ako ng Diyos at ang dalangin ko'y kanyang sinagot. Purihin ang Diyos na hindi tumanggi sa aking panalangin at hindi nagkait ng kanyang tapat na pag-ibig sa akin.